Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ninyo, celebration and family. So, napakaganda. Kasi merong celebration, merong pagkikita-kita, reunion, ganyan. At meron kayong celebrate, no? Maaaring meron dito mga okasyon, birthdayhan, kasalan, engagement, anniversary, mga ganyan. Or, po pwedeng merong reunion, no? Family reunion, mga ganyan. Or baka merong mga ano kayo, achievements or accomplishments na isi-celebrate, no? Po pwedeng the whole family is going to celebrate with you. Or po pwedeng accomplishment ito ng pamilya, di ba? So, we have the puppeteer. Ayan. So, feeling ko dito, Pisces, maaaring meron ditong mag-sorry sa'yo. Maaaring someone have done something wrong, may shortcoming sa'yo, may mistakes na nagawa sa'yo. At ngayon, maaaring siya ay, baka na-realize na niya, no, yung pagkakamali niya. Kaya po pwedeng siya ay magsusorry na sa'yo. Mag-apologize, mag-explain bakit niya nagawa yon, diba? Bakit umabot siya sa ganon, kung ano man ang ginawa niya sa'yo. So, we have the merchant. Ayan. So, pwedeng magbe-business kayo, no? Or baka business person na nga kayo. Yung ganun. Baka ngayon din, pwede na mas maganda yung takbo ng buhay ninyo, lalo-lalo na pagdating siguro sa pera. Mas siguro merong napatunayan, no? Na pwedeng naging ano na kayo napatunayan sa sarili ninyo, lalo-lalo na siguro pagdating sa pagnenegosyo. You know, kaya mas lalo siguro kayong um, nai-inspire, nai-excite, no, sa mga susunod pa ninyong gagawin. Mas lalo pa ninyong siguro ngayon na napapahalagahan, ano, ang ano ninyo, ang effort, yung talent ninyo, yung knowledge ninyo, yung mga ganon. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? So, we have beautiful uncaging. Ayan. Tapos may puso. So, baka ano to? Baka handa na kayo muling umibig. No? Maaari na nanggaling kayo sa isang failed relationship in the past at ngayon maaring nakabangon ka na from that, naka-recover ka na from that, and mas ngayon ano mo na, tanggap mo na siguro kung ano nangyari, maaring alam mo na kung anong dahilan ng failure, kaya ngayon parang mas nakabalik na kayo ngayon sa sarili ninyo at na-realize, maraming bagay na na-realize ninyo na maaaring makatulong sa bago ninyong relationship na papasukin. So, ngayon siguro, nagbubukas na, handa na kayong magbukas ng puso ninyo, ng sarili ninyo para sa bagong pag-ibig, no? So, maybe you are ready to enter a new relationship sa ngayon. Kaya, pumasok sa sa relasyon na handa na kayong muling magmahal, no? So, what else? We have quieting the mind. Ayan. So, for some of you, maaaring ito yung kailangan din ninyong gawin. Mag-meditate, no? Mag-reflect, mag-introspect, magmuni-muni. Kasi, maaari, no, na merong gumugulo sa isip ninyo. Maaaring gano'n. Or maaaring kailangan nyo lang din kasi na magpahinga. You know? Maybe you need to rest. You really need to spend time by yourself. Kailangan nyo na mag-solitude. 'Di ba? Para kailangan natin na mag-replenish ng lost energy natin paminsan-minsan. Kailangan din natin na magpahinga, 'di ba? Kailangan natin na i-renew ang ating sarili. Kailangan natin na um, parang mag-reset, 'di ba, ng sarili natin. Kahit tao lang tayo may kapaguran tayo, may expiration ang lakas natin. Kaya kailangan, no, na lagi nating nire-replenish yung lakas natin. Kaya maaari, no, na sa ngayon, this is the perfect time for you to do that. No? Give yourself time to breathe, 'di ba? Step back ka muna ng kahit saglit lang sa ano ninyo, sa
daily grind ninyo para i-focus mo muna yung konting oras lang naman ang kailangan mo, 'di ba? Para lang na makabalik ka sa sentro, makapagpahinga ka. Okay? So, we have Call of the Muse. Ayan. So, maaari na may opportunity dito na wherein may express mo yung talent mo, yung sarili mo, 'di ba? Self-expression of your talents. So, maganda 'to 'no, na oportunidad kasi maaaring ngayon lang ito. Maaaring for the longest time, maaaring nag-aantay ka ng mga gano'ng klaseng opportunity, now that it has come. So, pupuwedeng makapagpa-excite ito sa'yo, 'no. So, kaya go for it. So, tignan natin kung ano pa ang ganap, ano pa ang mga messages para sa'yo, Pisces, for the month of August. So, we have the High Priestess. Ayan. So, quieting the mind and High Priestess. So, that is perfect combination, di ba? Kasi, maaari nga na kailangan mo na magnilay-nilay at magmuni-muni. Maaari din na kailangan mong ipahinga din yung isip mo, di ba? Kaya, kailangan mo din na, yung bang mag-relax ka lang. Kailangan mo na magdasal ka lang, quiet ka lang, di ba? Huwag mo nang mag-iisip ng kung ano, pwede rin ganun ang kailangan mo. Kaya, and also for some of you, kailangan mo din na mag-tune in sa soul mo, mag-tune in ka sa intuition mo because there could be intuitive messages, guidance na pinapadala sa iyo ang divine universe. And minsan kapag busy tayo or madalas kapag busy tayo, busy ang katawan natin, busy yung isip natin, syempre, hindi natin yun na napipick up, hindi natin yun naririnig, hindi natin yun napapansin. Kaya kailangan na mag-step back tayo sa kung anong pinagkakabisihan natin in order for us to listen, no, to the guidance of the divine. Lalo-lalo na kung yun ay mga intuitive messages, 'di ba? So what else? We have the Earth Fairy, physical health, grounding and foundations, definitely, Pisces. So, most likely, karamihan sa inyo rito, exhausted na, stressed out. Okay? Hindi lang physically, mentally, but also siguro emotionally, di ba? Kaya kailangan mo talaga na i-ground muli ang iyong sarili. And how are you going to do that? There are so many ways of grounding yourself, di ba? Pwedeng meditation, prayer mode, di ba? Yung ganun. Magmumuni-muni ka, yung bang ano lang, magdasal ka, di ba? Eventually, kapag nakikipag-usap ka sa yung spirit team, sa universe, eventually nararamdaman mo na you are grounded. 'Di ba? Nararamdaman mo na parang gumaan ang pakiramdam mo, nawala yung kahit papaano nabawasan yung stress, yung mga ganun ba? Yung parang nakakabalik ka sa wisyo mo, 'di ba? And also physical health, alagaan mo 'yan, 'di ba? Take care of yourself, take care of your body. So, siguro, 'di ba, kailangan mo din ngayon na mag-exercise, 'di ba? Kung dati nag-exercise ka, baka ngayon nakalimutan mo na 'yun. So, 'yun, kung ano yung magagawa mo or kung ano ang alam mo na makakapagpa-healthy sa'yo, 'di ba? Do it, 'di ba? Kasi kailangan mo 'yan para mag-continue tayo, no, na mas magandang healthy tayo, mas magandang laging on top of your health kayo. Para kahit ano man ang dumating, ano man ang mga opportunities na dumating, meron kang lakas, no, para magawa mo 'yon, no, ma-embrace mo 'yon. So what else? We have the Raven. Ayan. So for synchronistic events, pay attention to that. Kasi merong mga synchronicities, no, na maaaring dumating sa'yo. And those are messages. Those are guidance sa'yo ng Divine Universe. So be aware of what is happening around you. Kasi maaaring merong mga signs, may mga symbol synchronicities, 'di ba, na mag-unfold, na dadating sa buhay mo. And pay attention to that because that brings you guidance. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.